and the new IBF minimum weight champion of the world from Philippines. So breaking news mga kabaksing, sa katatapos lamang po ng laban na ginanap sa Shiga Daihatsu Arena sa Utsu City sa Shiga, Japan, ay muli pong nakuha ng ating pambatong si Pedro Taduran ang titulong IBF sa minimum weight division. Ito'y matapos niyang talunin ang undefeated kampiyon na Hapon na si Genjiro Shizuoka via TKO sa 9th round ng kanilang bakbakan, matapos itigil ng referee dahil sa sunod-sunod na suntok na binitawan ng ating pambato at hindi na nakaganti pa ang kampiyon na Hapon. Kitang-kita natin ang height at reach advantage ng ating pambato mga kabaksing at ang galing na bumitaw ng mga kombinasyon na kahit sobrang liksipan ng Hapon ay kanya pa rin maipatama ang kanyang mga solidong suntok na nagresulta sa pagkabugbog. Pero saludo pa rin tayo sa kampiyon na Hapon mga kabaksing dahil hindi man lang bumagsak hanggat sa itigil na ng referee. So dahil sa panalo ni Pedro Taduran mga kabaksing ay nadagdagan na ang ating nag-iisang world champion ng bansa na si Melvin Jerusalem, at ang kagandahan pa ay parehong nasa minimum weight division ang ating dalawang world champion na pareho nilang binaklas ang mga nasabing titulo sa magkapatid na si Shizuoka. So dahil sa panalo ni Pedro Taduran mga kabaksing ay umabanti na ngayon ang kanyang kartada sa 17 wins with 13 KOs at may 4 na talo, samantalang nalasap ni Genjiro Shizuoka ang kanyang kauna-unahang talo na may 11 wins with 9 KOs. Samantalang sa undercard mga kabaksing ay nabigo ang pambato ng Prime Stag Sports na si Pete Apolinar na makuha ang panalo kontra sa Hapon na si Matsa Nakagawa. Ito'y matapos siyang talunin ito via unanimous decision sa score na 78-73, 79-72 at 80-71. Bumagsak pa si Apolinar mga kabaksing sa round 5 matapos matamaan ng isang left straight, ngunit agad naman itong nakabangon at umabot pa ng desisyon ang kanilang bukbakan. Dahil sa kanyang pagkatalo ay bumagsak na ngayon ang record ni Pete Apolinar sa 17 wins with 10 KOs at may 5 ng talo, samantalang ang Hapon na si Nakagawa ay umabanti sa 16 wins with 6 KOs at may 2 talo. Samantalang sa laban naman mga kabaksing na naganap sa Saitama Super Arena sa Saitama, Japan, sa pagitan ng ating babansang kamao Manny Pacquiao kontra sa isang Japanese kickboxer na si Rokia Anpo, ay nagresulta po sa tabla ang kanilang bakbakan mga kabaksing. Ito'y matapos umabot hanggang suklo lang 3 rounds. Kitang-kita po natin sa laban mga kabaksing ang sobrang napakalaking advantage ng Hapon dahil sa sobrang haba nito, kaya tinamaan ng ilang mga solidong suntok ang ating pambansang kamao, o dahil mahina na rin ang reflexes ni Pacquiao mga kabaksing dahil na rin siguro sa kanyang edad. So mukhang hindi na talaga maganda mga kabaksing para sa ating nag-iisang pambansang kamao Manny Pacquiao na bumalik pa sa tunay na laban o magbabalik boxing. Kayo ba mga kabaksing, anong masasabi niyo sa pinakitang performance ng ating pambansang kamao?